Aiko, ano ang pinagkaiba nitong application as anti-parasitic at kontra COVID-19? Kapag ang isang gamot ay rehistrado para sa ibang gamit o sakit, kailangan na humingi ng permiso sa Food and Drug Administration na gagamitin nga ito sa ibang purpose o sa ibang sakit. Wala pang Certificate of Product Registration sa bansa ang ivermectin na anti-parasitic sa tao kundi para lang sa hayop. Kaya naman may nagsumiti na nila ng kanilang manifestasyon na gagamitin ito sa bansa bilang anti-parasitic drug. Ngunit ayon nga kay FDA Director General Eric Domingo, malinaw na ang gamit nito ay para sa pagpuksa ng parasites, kaya hindi ito maaaring gamitin bilang gamot sa COVID-19. Ayon pa sa FDA, hanggat walang matibay na batayan na maaari itong magamit kontra COVID-19, ay hindi ito maaaring irekomendang gamitin o inumin ng publiko. Maging ang vaccine manufacturer ng ivermectin na Merck ay nagpahayag na wala itong scientific basis para sa potential effect ng ivermectin laban sa COVID-19 sa mga isinagawang preclinical trials. Maaari rin anya itong magdulot ng masamang epekto sa kidney at liver ng isang tao kapag ininom na walang tamang gabay ng mga eksperto. Narito ang naging pahayag ni FDA Director General Eric Domingo. Meron ng isang nag-apply for Certificate of Product Registration. And we also met with them and then told them the process and the requirements. At sabi nila, magsasubmit na rin agad sila ng requirements as soon as they can. CPR as an anti-parasitic. Kasi mahihirapan pa sila na mag-apply ng CPR as an anti-COVID-19 drug dahil wala namang pa tayo talagang very clear na scientific evidence for it at this time. Babala rin ng Food and Drug Administration, huwag bibili sa mga ibinebenta online ng ivermectin, maging ng Lian Joaquin Wen dahil maaring magdulot ito ng panganib sa kalusugan. Higit sa lahat, hindi rehistrado ang mga gamot na ito kontra COVID-19. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Aiko Miguel.